Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, breaking news kapapasok lang Tore Nagulantang. Naku po, yan mga karibin natin ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawadaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibyo natin, bago po natin muling i-play ang video ito, na kung saan Tore, medyo na napikon sa mga DDS. Ayan mga kababayan, eto, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Ito pong si Senator Erwin Tulfo. Sabi po niya sa balita, PBBM pinatenga pondo ng ilang flood control project dahil sa irregularidad. Ayan Ano po ang inyong masasabi dyan? Pipigilan ni Senator Erwin Tulfo ang mga batas na makikialam sa mga flood control project sa oras na simulan ang deliberasyon ng pambansang budget sa Senado. Okay. Hindi kaya alams na, di ba? Pag mga tulpo po kasi ang pinag-uusapan, lalo na sa Senado mga kababayan, ay medyo alanganin po tayo na maniwala agad-agad sa kanilang mga sinasabi. Ay, actually, nakakapagtaka nga mga kababayan no? Kasi sa panahon po ngayon, no, hindi po natin kailangan ng mga marami ang followers sa social media na maging mga senador, na maging mga mambabatas ng ating gobyerno, di ba? Kaya sa susunod mga kababayan, nakakatulong sila, oo, nakakatulong, pero pinagkakakitaan din po nila. Mas malaki pa ang kita nila kaysa po sa naitutulong nila, di ba? Alright, balikan po natin ito. Sinasabi niya na pinatenga muna ng pondo. Saan mapupunta ang pondong iyan ng flood control projects? Dahil daw sa irregularidad. Di ba dapat, kung may irregularidad sa isang departamento, bakit hindi mo dikdikin? Bakit hindi ninyo palitan kung sino man ang nandyan po sa DPWH? I think si Secretary Bunuan yata, no? Palitan nyo yan kung hindi effective, di ba? Gumawa kayo ng paraan para mapatupad yan. Anyway, flood control project, sabi nga ni President Bongbong Marcos Jr., tapos na di ba? 5,500 flood control project. Ngayon po, mababalitaan po natin, pinatenga or, di ba, ang pondo ng ilang flood control project, ibig sabihin, hindi itinuloy. Saan napunta yung mga flood control budget na yan? Anyway, kayo na lang po ang manghula kung saan napunta mga kababayan. Hindi na natin kailangan hulaan. Alam na po natin yan kung saan napunta. Alright, ito, pasadahan din po natin ito mga kababayan sapagkat nagte-trending po ito sa mundo ng social media. Ito po ang sabi dito, mula po sa balita. It is not my decision, sabi ni President Bongbong Marcos Jr. You will have to ask whoever impose the 19% tariff how they will justify it. I could not answer. Di ba ikaw ang nakipagpulong, ikaw ang nakipag-meeting kay President Trump at ang naging desisyon ninyo ay yan pong 19% na tariff ng Pilipinas at zero tariff naman po sa Amerika. Di ba? Napaka-equal. Ako po. Equal talaga 1% lang, kahit nga 1% sa Amerika, wala zero talaga. Sabi po dito ni Attorney Ruben Aguanzon, di weak ka. Di mo kaya ilaban yung patas na desisyon para sa mga Pilipino, sayang ang gastos. Okay? Sabi naman po dito ni Senator Ping Lacson, 19% versus 0%. Tariff is definitely not the most fair ideal or deal
between decades-old friends and allies. That proposal is the worst insult a host can throw at his guest. Maybe it is time to look for for other trade partners. Nako, lagot kayo kay Senator Ting Lacson. Di ba? Batas na ba yan? May gagawing bang batas yan? Yung tarif-tarif na yan, mga kabayan? Or it is an executive order na talagang presidente po ang magdidesisyon? Kasi kung gagawin pong batas yan, delikado po kayo. Maaaring makalusot kayo sa House of Representatives kasi nga mga thieves naman yan. Okay? Pero dito po sa Senado, malamang sa malang marami po ang tututol na senador. Kasi hindi po patas. Ibiruin mo, 19% sa Pilipinas, 0 sa Amerika. O nasaan po ang hustisya dyan? Okay? Sabi naman po ni Trump, he is a strong negotiator. Binula pa si President Bongbong Marcos Jr. He loves your country. I used to like him better than now. He's too tough. Talaga ba? Or binubola mo lang sa President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Sabi mga po, nakatawa nga ako sa post kanina ni Sir Orlando E. De Leon. Sabi niya po dito, mga kababayan, 1% tough. 1% daw yung pagiging matibay, magiging strong ni PBBM at 19% naman ang pagiging weak. Nako po, hindi lang 19%, baka 99% or 100%, zero nga nasaan dyan ang binola ka lang. Talaga, totoo. President Bongbong Marcos Jr., binola ka lang ni President Donald Trump. Yan po ang nakikita ng ating mga kababayan. Pero teka lang, hindi po lahat ng mga senador ay galit, no? May isang senador, mga kababayan, na medyo natutuwa pa sa naging resulta ng 19% na ito at 0%. Ito po si Senator Tito Soto. Sabi niya po dito, the most fruitful and productive visit by the President. Biruin nyo, sabi po dito ni Atty. Rowena Guanzon, sayang daw yung gastos. Pero sabi po dito ni Senator Tito Soto, a most fruitful and productive visit by the President, which carries, nagdala daw, with it direct benefits for our country. Saan ang benepisyo ng country dyan? Hindi kaya malugi ang mga Pilipino dyan, mga kababayan? Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Kaya talaga dapat hindi maging Senate President ito si Tito Soto. Kahit nakikita niya ng dihado ang Pilipinas, sasabihin niya pa rin positibo. I mean, productive and fruitful yung pagbisita. Nako po naman, saan na? Nasaan na ang mga totoong nagmamahal sa ating bansa? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto ang nagmamahal sa ating bansa. Joke lang ito. Si Rimulya, sabi po dito ni Rimulya, di magbabago ang ugali kahit sinita na paraan ng pag-aabiso. Dedma sa Department of Interior and Local Government, Secretary John Vic Rimulya, sa batikos ng publiko sa estilo niya ng pagbababa ng anunsyo hinggil sa suspensyon ng klase at trabaho sa mga paaralan at opisina ng gobyerno sa panahon ng sakuna. Hindi raw sila magbabago, mga kababayan. Siyempre, kayo po ang nasa kapangyarihan. Bakit ninyo kailangan magbago? Mga hampas lupa lang naman itong inaabisuhan ninyo. Diba? Ito talagang mahirap sa sa pagmatalino ng isang tao, no? Yung tipong ini-explain niya ito sa mga student, di ba? Lalagay diyan yung baso, pupunuin ng tubig until umapaw. Ibig sabihin, sobra-sobra na yung tubig. Yan, ganyan si Rimulya.
mga kababayan. Sobra-sobra na po ang pagiging talino, mayabang, lahat-lahat na. Nandyan na po sa loob ng basong yan. At yan po ang utak ni Remulla. Okay? Kaya kahit mag-suggest ka dyan, hindi na po ma-absorb kasi umaapaw na yung ano niya eh. Umaapaw na yung katalinuhan, katangahan, kayabangan, lahat na po nandyan na. Ha? Kaya mag-suggest ka dyan, hindi niya po ma-absorb, hindi niya na makukuha. Ha? Matatapon na yan. Yan po ang si Remulla. Biruin mo, isa kang public service. Dapat you have to accept any suggestion from your constituent. Maging magbago man ang buhay, magbago man ang ugali mo. Siyempre, hindi ka naman sisitahin kung tama yan, di ba? What I'm trying to point out mga kabayan, no? Hindi na daw sila magbabago ng ugali. It is like doing corruption, no? Once the corrupt is always a corrupt. Naniniwala ba kayo dyan mga kababayan? I-comment nyo na nga lang sa baba. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Eto, just in mga karibin natin mula po sa 1PH. Nako, ito po ang balita. Tinanggap ni PNP General Nicolas Torre III ang hamon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte na suntukan. Sabi po dito sa post ni Richard Poon, bumabalik daw ba sa elementary? Are we going back to grades elementary? Ano yung sabi dito kanina? Yun nga mga kababayan. Okay? Dahil ito, pikon, asar, talo. Ganito ba ang ating mga opisyal? Unang-una, kanina si Remulla, John Vic Remulla, ayaw baguhin yung ugali niya. Ito naman si Torre, asar, talo mga kababayan. Di ba? Mga balat sibuyas kayo, hindi kayo pwedeng maging opisyal ng gobyerno. Dahil ang mga opisyal ng gobyerno ay very, very, very open to criticism. No? Pero itong mga ito, kaunting pindot lang ng ilong, kaunting pitik lang sa ilong, eto nagwawala na ang mga hinayutak mga kababayan. Well anyway, eto pakinggan po natin ang video ito na kung saan Torre medyo napikon, asar, talo dito sa mga DDS. Eto na po. Sabi natin tong bagong hirit ni Torre, abay nilait niya mga DDS. Pero na-back to you siya. Oo, binack to you siya ni VP Sara Duterte, pero ako ibaback to you ko din. Eto, explain ko sa inyo kung bakit sablay ang mga pinagsasabi ni Torre. Explain ko sa inyo kung bakit sa tingin ko mahinang mahina rin ng ganito ni Torre. Akala niya siya lang ang pwede magsabi na mahina ang utak ng mga DDS. Mas mahina ang utak niya. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit na po natin ang mga easy hatid ng mga trending and breaking news sa ating mga kababayan. Gawin natin pagkabukas ni Banat by Pak, di ba? Ating bayan, talaga nga namang matitindi at magandang pag-usapan, di ba? Anyway, tuloy na natin ito, pag-usapan natin tong bagong hirit ni Torre. Abay, nilait niya mga DDS. Pero na-back to you siya. Oo, binack to you siya ni VP Sara Duterte, pero ako ibaback to you ko din. Eto, explain ko sa inyo kung bakit sablay ang mga pinagsasabi ni Torre. Explain ko sa inyo kung bakit sa tingin ko mahinang mahina rin ng ganito ni Torre. Akala niya siya lang ang pwede magsabi na mahina ang utak ng mga DDS. Mas mahina ang utak niya. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit Eto, pakinggan natin yung kanya sinasabi. Sir, merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Yan ang mga tinatawag na tanim media. Hindi, ito kasi tanim media tawag sa ganito ito patanong mo dito sa media na to. Itong issue na ito. Isipin niya, sa dami-dami ng crime, okay? Manood kayo ng mga mainstream media, makikita nyo kaliwat kanan ng crime na nangyayari.
at kaliwat kanan na sinasabi natin na ito, bakit hindi naayos tong crime na ito? Bakit ito, lagana pa rin tong droga? May mga nagdodroga pa rin sa social media. Hindi po tayo nagsasabi niya, mga mainstream media na rin ha. Nire-report yan. Sa dami-dami ng nire-report, ito ang kanyang i-bring up. Yung post na kung saan luma na, supposedly, sabi ni Torre dito, luma na daw, at kesyo itinatapon ng mga DDS daw. Pakinggan natin. Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. No. Nauubusan na siguro talaga sila ng bala. Nako. Mukhang mali po yata si Torre, mga kaubayan. Halos nga, lahat ng bala ng mga DDS, no, ay mga fresh na mga issue. Like for example, yung kaya, hindi lang talaga pinipick up niyang mga mainstream media no? Ewan ko ba dito sa mainstream media? For example, yung nangyari po sa na-overdose, di ba? Napakalaking issue yan. At yan po ang binibira ngayon ng mga Duterte supporters. Di ba? Hindi ko nga alam kung bakit nililihis ninyo Diba? Dito sa interview na ito, itong sa press ko na ito. Diba? Ang dami-daming issue, iyan pa talaga ang itatanong mo. Tapos sasabihin na ganito, nauubusan na sila. Ha? Paano kami mauubusan? Ulit-ulitin lang namin yung mga issue ni President Bongbong Marcos Jr. Ha? Yung mga issue nila. Yung mga pinakakawalan nilang mga salita. Yung mga pinakakawalan nilang kasinungalingan. Uulit-ulitin lang yun ng mga DDS. Fresh na naman yun na issue. Diba? Kayo lang. Bakit sa dami-dami ng itinatanong ninyo? Eto pa talaga. Yan nga ang sinasabi ni Sir Banat Bay. Diba? Mga tanim media. Mga malalaking kontrobersya ng mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan Hinuhukay. Literal na hinukay sa baul. Para palabasin lang na parang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng ganito. Tingnan ninyo ha. Number 1, argument ni Torre. Sinasabi niya, yung mga DDS daw, nagpapalabas, isinusumbat itong nangyari noong 2022 na crime. We will not go to the details of that crime. Okay? First of all, wala akong alam at kilalang DDS influencer na nag-post nito. Ayan mga kaubayan, kitang-kita na po, tanim media na naman ito. Tanim social media. Ako, pati ba naman ito? Pati ba naman dito? General Torre, makikisali ka rin ba dito kaya Senator Risa Hontiveros? Sa bagay, no? Yung kay General Bantag, si Katapang, di ba? Mahilig magtanim din yun. Nagtanim din yun. Okay? Ito naman pong si General Torre, nagtatanim din ngayon. Si Rimulya, nagtatanim din sa Taal. Diba? Ng mga bulalo. Diba? Napakarami pong si Risa Hontiveros, nagtatanim din. Ang dami yung nagtatanim ngayon sa gobyerno natin. Pero bakit ang mahal pa rin ng mga bilihin, mga ano natin, diba? Kayo ang nanliling lang. Diba? Nililing lang nyo po ang mga Pilipino. Anyway mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Samayaan bayan ko sa magnanakaw na